Matapos tuluyan ng ibasura ng Korte Suprema ang impeachment case laban kay VP Sara at ideklara ito bilang unconstitutional, The Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. ay nagsiiyakan ang tatlong tukmol sa katauhan nila Tito Soto, JV Ejercito Estrada at Boyeng Rimulya. Biruin mo naman kasi, nag-asta pang mga marurunong ang mga walang ya kumpara sa mga Associate Justice ng Korte Suprema. At dahil hindi sinunod ng Korte Suprema ang kagustuhan ni Tuta Soto na ipa-impeach si VP Sara, ay ganito na lamang ang naging panawagan niya. What we can do is meet with them in Congress. Usapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Baliw! Subalit noong matanong siya ni Attorney Rowena Guanzon sa programa ni Ramon kung aminado ba itong produkto ng One Ball na hindi siya expert pagdating sa batas, ay ito ang nakakatawang sagot nitong si Tuta Soto. But I have to ask the hard question. But Well, you have to admit, sir, that you are not an expert on principles of constitutional law. Yeah, more or less, I am familiar. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Hindi naman ako hindi nagbabasa eh. Biruin mo, ang lakas ng loob na manawagan na baguhin ang konstitusyon kahit wala naman pala siyang gaanong alam sa batas. At ang nakakatawa ay sinuportahan pa ng mga katrupa niya na si Payaso at Mr. Bindalo. Mga tukmol na produkto ng One Ball, pakinggan nyo itong si dating Senator Miriam Santiago nang mahimasmasan kayo mula sa pagkakatulog nyo. Marunong pa sila sa nag-aral ng batas. Palagi silang sasabing technicality. Exactly. The law is exactly a body of technicalities. That's why you need 4 years of law school plus 1 year of the bar, in all a total of 9 years, para malaman mo kung ano itong mga technicalidad na ito. Dahil kung wala tayong mga technicalidad na iyan, wala tayong tinatawag na rule of law. Wala tayong tinatawag na due process of law. Kaya, itong mga iba na nagdudung-dunungan, akala mo kung marunong pa sila sa abogado sa dating hukom o sa mga hukom ngayon nakaupo. Kung ano ng mga pinagsasabi, so filled with hubris about their ignorance. Kasi kursunada nila, o kaya meron silang intuition, o kaya meron silang conscience, para bang ang konsyensya nila mas malakas ng sa konsyensya ng lahat ng tao sa buong bansa. Yun ang problema sa bansa na ito. Yung mukha mo, pupulbusin ko. Kaya pala atat na atat itong si Tuta Soto na mapa-impeach si VP Sara dahil may nakabinbin na ring impeachment case laban kay PBBM. Kung nagkataon na ma-impeach ang presidente at vice-presidente, ay automatic na magiging presidente itong si Tuta Soto mula Apare hanggang Hulo. Pastilan! So weird! Ayon naman kay Dr. Richard Mata, kasalanan talaga ito nang nag-post sa social media na magiging presidente itong si Tito Soto kapag na-impeach si PBBM at VP Sara na tila itong si Tuta Soto ay labis nilang pinaasa.